Okay, so good morning, good afternoon, good day. Ito yung ating ito yung ating next method. Okay, kapag sa volume. Okay, sa pagnako ng volume. Okay, so bago tayo mag-umpisa dito sa circular ring method, kung naalala niyo nung nakaraan ay sa this ang method yun? Doon sa circular ring of method, circular this method, kung naalala nyo, yung sa una, yung unang video na ginawa ko dito sa volume, circular ring method, may nakalagay doon. Okay, ito yung part nung naka-note, kung ibalikan nyo yung video na to. Ito ay after nung ito ay nilagay ko after nung tatlong example illustration. Okay. Ang sabi dito, yan. As a note of caution, however, L may touch only point. Okay? So ito yung part. Ito kapag ganitong case, yung L natin ay nagtatouch lang doon sa only point of region, okay, of R. Touch only point of region. Yan. Ang gagamitin nating method dito ay kapag ito ang case, yung L natin ay nagtatouch lang sa only point of region, kagaya nitong nasa drawing na to. So as you can see dito, yung ating axis of revolution ay nasa yung x-axis, ito, okay? And then kung nakita nyo, yung region, okay, yung region na nabuo ay nagtatouch lang saan? Sa point, nagtatouch lang sa point ng axis of revolution. Hindi kagaya nung una, kung napansin nyo, yung lower region, doon sa circular disc, yung lower region, okay, nung region, yung lower part ng region, ay same lang din nung andun din yung axis of revolution. Dito iba, kapag point lang yung tumama dun sa region, itong circular ring method ang gagamitin natin. Okay? Ngayon, so papaano natin to gagawin kapag ganitong case? Okay? Sabi dito, ito, rectangular elements of area can be drawn perpendicular to the axis of revolution. So kapag ganitong case, okay, kapag ganitong case daw, dapat yung gagawin yung rectangular element, okay, ay perpendicular sa axis of revolution. Okay, so gaya nito. Kung nakita nyo, yung ating axis of revolution ay ito. Diba? And dito, ang dapat gawin, sabi dito, ito yung dito, pinaka rules. Dapat to, yung gagawin yung rectangular elements ay perpendicular. So as you can see, ito yung kanyang ginawang region. Yung kanyang gumawa siya ng rectangular elements. Kung nakita nyo po, ito yung ating axis of revolution at ito naman yung ating yung ginawa nating region. Yung rectangular elements. As you can see, ito ay naka-perpendicular po yan. Okay? Hindi po siya ginawang ganito. Kapag ganyan, yan ay parallel. Diba? Parallel yung ating rectangular elements. So, dito sa case na to, naka-perpendicular dapat yung inyong gagawin yung rectangular elements. Okay, naka-perpendicular dapat. Okay, naka-perpendicular saan? Sa axis of revolution. Okay? Yun. So, yun ang rules. Then sabi dito, each rectangular element will generate a circular ring. Okay, kapag binuo nyo kasi ito, lahat yan, makakabuo po siya no? Pagka iniikot mo to,
Okay, magkakaroon tayo ng isang solid na nakapang ring ang mangyayari diyan. Okay, so taking the inner and outer radii of the ring as R and R. So yung ating R kasi maliit. Dapat ito maliit na R. Ito dapat maging R. Yan. Ito dapat ay R. Ito ay R. Yan. So yung R natin, yung inner, okay? So, halimbawa ito. Okay, halimbawa ito, itong part na to. Di ba ito yung ating ito yung ating nagawa nating rectangular elements. So, kung titignan nyo po, yung R natin ay, yung radius natin na R is yung inner, okay, na mas maliit yung symbol. Kasi mas maliit po yung length ng inner, kaya siya R, kaysa sa outer. Okay, outer radius. Okay, so yan. Diba? So, yan. Kung halimbawa ay mayroong singsing, diba pag may singsing tayo, kung kukunan natin yung yung kanyang inner radius ay ito yung outer. So kung napansin nyo, talagang mas malaki dapat yung outer kaysa sa inner radius. Okay, so yun tatanda nyo. And meron tayong thickness of DH. Nasaan yung thickness? Ang thickness po ay, siyempre, yung sabi ko nga sa inyo, kapag kayo nakuha ng may D, dapat yung mas maliit yung length. As you can see, kung titignan nyo po, ito yung ating pinaka rectangular elements. Ito po ay mas mahaba kumpara dito. So, ibig sabihin, yung mas maliit ay laging merong D. At ang symbol po niyan ay as H. May DH ang gagamitin doon. Okay, the volume element is, ngayon ito po yung formula mangyayari dito. Volume is equal to pi, then B, A, ito ay R squared minus R squared times DH. Okay. Ngayon, pwede rin po siyang pwede rin po siyang ito po kapag ang ating axis of revolution ay naka-horizontal. Okay, so kapag naman po naka-vertical yung ating axis of revolution, magiging formula po natin ay B pi D C R squared minus R squared DH. So dito naman ang axis of revolution ay naka-vertical. Yan, naka-vertical po. So dito sa example natin, ang axis of revolution dito ay naka-horizontal. So ibig sabihin itong gagamitin natin, itong formula na to. Ito. So yan. Okay. So mamaya magbigay example kapag dalawa kasi bibigyan example, isang naka-vertical yung axis of revolution, ang isa naman ay naka-horizontal. So example,
Okay, so ito example. So find the volume of solid generated by revolving the area bounded by the parabola y squared is equals x and y squared equals y is equals x squared about x equals to 1. Okay, so ito yung ating magiging axis of revolution. So sabi ko sa inyo dati, dapat ay pag-aralan nyo or i-review nyo yung analytic geometry nyo. Okay, lalo sa parabola, ellipse, i-review nyo yan. Kasi gagamitin natin siya dito. Kagaya din ng, hindi, sinabi ko siya doon sa ano, I think doon sa chat ko sa inyo. Sinabi ko sa inyo, pag-aralan nyo yung analytic geometry. Dahil sa pagkuha ng area, gagamitin nyo rin. Sa pagkuha ng area, gagamitin nyo. Dahil sa volume, gagamitin nyo rin kasi magkakaroon kayo ng region dito. Okay, hindi lang siya sa area, pati sa volume. Kung igagraph nyo po itong y squared equals x, magiging itsura po niyan, ay ng ano, ay nakaganto dapat. Ito yung ating dalawang x. Ito ay yung ating y equals x squared. Then yung isa naman ay ano ba kailangan ito? So, tapos na tayo dito. Ito naman, y squared equals x squared. Ito naman po yun. So, ito naman yung y squared equals x. So, find the volume solid generated by revolving the area bounded by this parabola. So, yung area na nabuo dito, na bounded ng dalawang curve na equation na to ay ito. Ito po yan. Okay. And sabi dito, about x equals to 1. Okay? Saan yung ano? So ngayon, bago ko ito i-graph, okay, i-estimate kasi hindi ko alam kung saan tatama itong x equals to 1 na to. Okay, kung siya ba ay naririto, or naririto. So, tingnan natin. Okay. So, pero dapat aalamin ko muna yung intersection ng dalawang parabola na to. Okay, so, paano nga nakuha? So, sa pagkuha ng intersection, okay, so, to get the point of intersection, we need two equation. Okay, so para natin makuha yung intersection ng dalawang equation, siyempre dapat yung dalawang ano ba yan? Dalawang conic section na parabola. Okay, which is given na dapat given yung equation na yon. Okay, so dito sa example natin given to. Given naman yung equation ng dalawang conic section na to, ito at saka ito. Okay? And then pwede tayo kumambit dito ng okay. Mga tatandaan. We can use substitution method or elimination method. Okay, nasa inyo na yan kung anong gusto nyo. Pero, in this case, ang gagamitin ko ay substitution. Bakit kasi substitution? Kasi, usually kapag ang given po natin ay linear equation, ito kasi hindi linear eh. May squared. Ang ginagamit ko doon ay elimination. Pero kapag mayroong naka-squared na yan, kaya na rin, ang ginagamit ko na dito sa magandang sample ay
substitution na. So yung let's say ang ating equation 1 ay yung y is equals to x squared, equation 1, and y squared is equals to x. Ito yung ating equation 2. Okay. So now, gagamitin ko muna to. Okay, equation 1 muna to. Y is equals to x squared. And dito, by using equation 2, we know that okay, y squared is equals to x. So yun, ito yung ating equation 2. Okay, so therefore, ito pwede natin i-rewrite as, yung ating equation pwede natin i-rewrite as x is equal to y squared. Okay, pwede natin i-rewrite itong y, so pinagbaliktad ko lang. Ito, so itong equation na to, we will substitute this at equation 1. Okay, so therefore, ang magiging ito ay magiging y is equals to x squared, i-divide yung ating equation 1. Then, isa-substitute natin itong x equals to y squared. Therefore, ang magiging equation 1 natin is y is equals to, ang x daw natin ay equal sa y squared. Okay, therefore, magiging y squared to, and then, naka-squared pa. Okay. So, magiging y is equals to y, ito magiging raised to 4. So, ito, pwede nyo itong gawing ano, ito, pwede nyo i-divide both sides by y. Okay, so magiging 1 is equals to y cubed. Okay, so kapag kinuha nyo, we can write this as y cubed is equals to 1, and then kapag kinuha cube root nito, ang y natin dito magiging 1. Okay, so ibig sabihin, okay, so meron na tayong point of intersection. Nasaan yung 1? Kasi ito ay 1, so, yun. Okay, balik tayo sa equation 1. Okay, dito, since meron tayong value ng y na 1, okay, so by using equation 1, okay, ang y natin ay x squared, and we know y is equals to 1. So, magiging 1 is equals to x squared, or pwede natin siyang i-rewrite as x squared is equals to 1. So, magiging x squared is equals to 1, square root. So, x is equals to 1. Okay, so, ang isa sa point of intersection dito ay ito malamang. Okay. So, therefore, ang point of intersection natin, yung isa sa, so, yung ating point of intersection, yung isa sa point of intersection ay yung 1, 1. Okay, ito yung x, ito yung y. Nakuha natin yung x, and yung y natin ay 1. So, ito yun. So, let's say ito yung 1. X equals to 1. And, point na kukuhanin natin ha. So, gawa tayo ng line, imaginary line na x equals to 1. Ito yun. And, may isa, y equals to 1. Ito yun. So, yun ang point of intersection. So, yung 1, 1. Okay. So, yan.
And ngayon, balik ulit tayo dito. So, paano natin kuha na sa pang-intersection? Okay, same equation uli. Equation 1 uli. So, y equals to x squared. And by using equation 2, yung ating equation 2 ay y squared is equals to x. Ngayon, so ang ginawa natin sa equation 1 ay ito, ano. So, ngayon, ang gawin natin, ang ginawa kasi natin ay sa equation 2, dito, sa ginawa natin ng una, yung ating x, ginawa natin in terms of y. Okay? Ngayon, dito naman, sa case sa pangalawang to, ang gagawin natin, yung y natin, gagawin natin in terms of x. Paano yun? Okay. So, balik tayo sa equation 2. So, y squared is equals to x. Hindi kunin natin yung square root ito. Therefore, ang y natin ay equal sa square root of x. So, yan. Ilan nga?
Okay? So dito, sorry. Dito kung so paano man nakuha yung yung point of intersection isa? Ito by trial and error. Okay? Ang isa sa point of intersection makikita niyo ay itong by looking pag ginrap nyo kasi makikita nyo na ang isa sa point of intersection dito ay ito. Mali ako kanina. Yun yung 0, 0. Okay, 0, 0. So yan, yun ang point of intersection. Okay, so yung isa nakuha natin ito yun. Yung isa makukuha natin by kapag nag-graph na natin for yung ating parabola. Okay, so dapat marunong kayo mag-graph. Okay. So yan. So dito ngayon anong sabi diyon? So yung ating axis of revolution ay x plus 1. Nasaan yung x plus 1? Ito po yung 1 natin. Yung 1. So andito daw po yung ating axis of revolution. So bali 1. So yan, x plus ito yung ating x equals to 1. Yan ang ating magiging axis of revolution. Okay? So axis of revolution natin ay ganito. Ay nasabi dito, dapat kapag gumawa kayo ng rectangular elements, dapat naka-perpendicular doon sa axis of revolution. Okay? So yung ating axis of revolution ay naka-vertical. Ibig sabihin, kapag gumawa kayo ng rectangular elements ay dapat naka-horizontal. So dapat naka-ganon. Yan, dapat naka-ganyan. Okay, so ibig sabihin, gagawa tayo dito ng ito. So yan, ito yung magiging natin. Okay, yan yung ating magiging rectangle. So ito yung ating itong part na to, ito yung ating magiging DH. Okay, then yung R natin, mas maliit yung haba. Yung R natin ay yung layo ng ating rectangular elements sa axis of revolution. Okay, so meron tayong inner at saka outer radius. Okay, yung inner natin ay ito. Okay, yung layo nung kasi pag inikot mo yan, magkakaroon ka ng radius eh. Ito po yung ating R na maliit. And then ito naman yung ating R na mahaba. Okay. Ayan, so therefore, as you can see, yung ating yung ating axis of revolution ay naka-vertical, okay? Naka-vertical. So, ibig sabihin, gagamitin natin na ito, yung formula na to, okay? So, magiging formula natin ay B is equal to DC pi BC R squared minus R squared DH. Okay. Dito, yung DH natin, kung napansin nyo po, yan ay, ano yan? Yung length na to. Yan ay, magiging na siya. DX or DY. Okay, yan po ay magiging DX. Kasi yun ay length mula, ito po yun Yan yung haba niyan.
So, siya ay, kung titignan nyo ay, ito yon yung length na to. Ito ay length along y. So, therefore, ang dh natin ay magiging dy. Okay. Ngayon, ano naman yung r? Yung r na malaki. Yung r na malaki, okay, i-analyze natin. Okay, kukunin ko to yung area na, ito part na to ha. Ito yung ating ano yan? Ito yung x and y axis. And then, let's say ito yung ating r. Ito yung x equals to 1. Okay. Okay. So, yung r natin ay, kung nakita nyo po, ang length na to ay equal saan? Ang haba niyan ay equal sa 1. Okay? Yan ay 1. Kasi mula dito, hanggang dito ay may value tayo na x equals to 1. Okay? So, ito naman, ang length na to ay, ito yung r natin. Okay. So, ibig sabihin, ito ay magiging 1 minus r. Okay. Okay, so therefore, ang r natin, kung titingnan nyo po, by looking at our graph, ang r po natin ay equal saan? Okay. R is equals to, ayan, 1 minus r. So, ang r natin ay equal sa, okay. Let's say ito po ay ano natin. Baguhin natin. Let's say ito ay x. X and ito yung ating r. Okay. So therefore, okay, let's say ito ay hindi itong x na to, iba to ha. Itong x na to ay yung ating axis of revolution ha. Ito. Ito po yung ating axis of revolution. At gawin natin itong x sub 1 para hindi ka malito. Okay. So x sub 1 plus r is equal to 1. Okay. So x sub 1 plus r is equals to 1. Therefore, ang r natin ay equals to 1 minus x sub 1. Okay. Ngayon, ano ba yung x na yun? So, kung titingnan nyo po dito sa graph na to, kung gagawa kayo lahat ng mga ng rectangular element, yung r natin na malaki ay ito, yung tatama sa saan? Tatama dito sa curve na to. Okay? So, ibig sabihin, pwede natin gamitin yung equation na iyon para doon. Okay? So, dito, kung ito po ninyo, itong line na to or yung curve na to, ito yung parabola na y squared is equals to x. Okay? Ibig sabihin pala, okay, yung palang ating x sub 1 ay ito. Okay? So, therefore, ibabigtarin ko lang yan. So, let's say, gawin ko siyang x sub 1 minus is equal to y squared. Okay.
So, dito, kung napansin nyo po, ay ang DH po natin ay dy. Okay, y. So, ibig sabihin, itong r na to at yung r na to ay ilalagay natin in terms of y, hindi x. Okay, para sila ay makompute nyo. Therefore, ang r pala natin ay equal ngayon is equals to 1 minus ang next one natin, y squared. Okay. Next, yun namang r na maliit. So, yung r na maliit ay ito. Yung left na to. Okay. Kung gagawa kayo ng rectangular na LMS, kung napansin nyo, lahat ng r na to ay tatama dito sa saan? Dito sa line na to, or yung curve na to. Which is, yung curve na to ay, ito po yan. Ito yan. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin yung equation na to kasi ito po yung curve na to. Okay? So, ngayon, gawin natin siyang r. Ang length na to ay r. And then, ito gawin natin siyang x sub 2. Therefore, para makuha natin yung r, so gawa tayo ng formula. So, x sub 2 plus r is equals to 1. So, therefore, r is equals to 1 minus x sub 2. Okay, so yung x sub 2, kukuha natin dito sa equation ng curve na to. Okay, yung curve kasi natin na ito ay ito. Ito po yan. And ang kailangan kasi natin ay x lang. Walang squared. Therefore, okay, therefore, kukunin natin yung square root nun. Okay. So, y is equals to x squared. And therefore, kunin natin square root. So, x is equals to square root of y. Okay, ito po yung ating magiging x sub 2. Okay, isa-substitute natin dito. So, yan. Therefore, r is equals to 1 minus square root of y. Okay? So, yan. So, meron na tayong formula. Makakabuo na tayo. Ngayon, anong limit dito? Okay, kung napansin nyo po ay dy to, ibig sabihin, yung dh po natin ay dy. Ibig sabihin naman nito ay, okay, kung dati nagbigay ako ng example na leftmost and rightmost do sa circular disc, ginamit doon ay sa x. Okay, dx. Ito naman, ang kukunin nyo kapag in terms of y, hindi kukunin nyo yung pinakatuktok, yung pinakataas ng region na yun. Topmost saka yung pinakataas. Kung titignan nyo po, ang pinakataas ng region ng tatlon ay ito. Wherein, ang y po natin dito, kung y ito ay 1, 1. Ang ating y po dito ay 1. Okay, yung pinaka mababa ng value, okay, ay nandito. Ito po ay 0, 0. Wherein, yung y natin dito ay 0. So, ibig sabihin, ang magiging limit po natin ay yung d natin ay equal sa 1, ang c natin ay 0. Okay, therefore, volume is equals to 5, 1, 0. Ay, ang r squared natin, nakuha natin. Ito. Yung r pala natin, na malaki. Magiging 1 minus y squared. Okay, ito yung formula. Okay, isusot ko muna ang formula. Baka nalito na kayo.
Yung D natin ay 1, ang C natin ay 0. Then yung R natin, ito. So, magiging ano yan? Magiging, ano yung R natin? 1 minus y squared. Ito yung R natin na naka-square daw. Minus yung R na maliit. Ito. Minus 1 minus square root of y. Ito yung R na maliit. Then naka-square. Okay, then naka-parenthesis. Then ang dh natin magiging dy. Okay. Equals pi 1, 0. Ito, pag sinimplify nyo ito, magiging, ang sagot dito ay y raised to 4 minus 2y squared plus 1. Ito naman ay magiging y minus 2 square root of y plus 1. Okay, minus 2. Wait lang. So, ito ay minus. Okay, ito ay y minus 2 square root of y plus 1. Then dy. So, ito yung FOIL method ang ginamit ko dito. Kaya na marunong kayo mag-FOIL method. Equals pi. Okay. So, magiging y raised to 4 minus 2y squared plus 1. Okay, distribute. Magiging minus y. Magiging positive 2 square root of y. Or pwede natin, ang square root of y, pwede natin i-rewrite as y raised to 1 half. Then, negative positive, magiging minus, then 1. dy. Equals. So, simplify natin. 1, 0. Okay, y raised to 4. Positive 1, negative 1. So, mawawala na ito. Ano? Yan pa. So, yan. So, ang maiiwan ay ito. Minus 2y squared. Minus 2y squared minus y plus 2y raised to 1 half. Then dy. Okay. Mag-equals. Paggalyan natin. So, integrate na natin. Magiging pi times y raised to 5 over 5 minus 2y cube over 3 minus y squared over 2. So, may 2y raised to magiging 3 halves to. Okay. So, alam nyo na yan ha. So, ay naralan natin dati pa. Over 3 halves. Then, ang limit natin ay 1, 0. May pi. Simplify lang natin ito. Simplify lang ako. Y raised to 5 over 5 plus 2y cube over 3 minus y squared over 2 plus ito magiging 2 times 2 over 3 y raised to 3 over 2. One, 0 equals pi y raised to 5 over 5 minus 2y cube over 3 minus y squared over 2. So, magiging 4 over 3 then y raised to 3 over 2. 1, 0. Okay. So, sige. Bigyan na natin. So, pi times 1. Okay, sinusubject ko na to. Minus 2, 1 raised to 3 over 3 minus 1 squared over 2 4 over 3 1 raised to 3 over 2. Minus 0 raised to 5 over 5 minus 2 times 0 cube minus 0 squared over 2
plus 4 over 3, 0 raised to 3 halves. Ayan. And then, okay. Ito magiging 0 na. Okay, kasi 0 yung ano. 0 yung 0 raised to 5, 0 divided by 0. Ito 0 din. 0 and magiging 0. Okay, so may iwan na lang I. Ito. So magiging 1 over 5, 2 over 3, 1 over 2, plus 4 over 2 to. Okay. So magiging LCD nito ay pi. Magiging LCD niyan ay 30. Divided by 5 is 6. And 6 times 1, 6 minus 30 divided by 3 is 10. So 10 times 2 is 20. Last 30 divided by 3, 15 times 1, 15. 30 divided by 3 is 10. 10 times 4 is 40. Okay, so equals pi. And ang magiging sagot dito ay 41. Okay. 41 over 30. Okay. So, yun. Yung isa pa example. Okay. So, yan. Find the volume, denoted variable in the area. Okay. So, bounded by. Okay. So, kung igagap po natin yan. Okay, yan. Okay, y is equals to x squared. Dalawang x. Ito pa ganito to. So, yung ating y equals to x squared. Then x equals to 2. Okay, x equals to 2. Let's say 1, 2. So, x equals to 2. May isa, y equals 0. Ito yun, y equals 0. Y equals 0. Y equals 0. Ito po yan.
Ano natin. So, ito yung y equals 0. Okay. And about the y-axis. So, ang y-axis natin ay ito. Ito po yung ating, kapag nakaroon ng about, ito yung ating axis of revolution. Okay, nasa yung area ng region bounded by that area. Okay, so ano natin para makita natin. Ayan, ito yung y, ito yung x equals to 2, at ito yung y squared. Yan. So, kung nakita nyo po, sa sample na to, okay, yung intersection ng L at saka ng region ay point lamang po. Okay, so kaya ang ginamit dito ay ano, okay, ang point of intersection ng ating axis of revolution at saka ng region ay point lang. Kaya ang ginagamit dito ay circular ring method. So, kagaya po siya ng ating example number 1. Okay, kasi yung ating example number 1, kung nakita nyo, okay, kung nakita nyo po, dito, yung point of intersection or nag-touch lamang siya, diba? Yung ating region, ito kasi yung ating axis of revolution, itong color green na to. Nag-touch lang po yung ating region. So, isang point or iisa lang. Yun lang kanyang point of intersection, iisa. As in, dumikit lang. So, kaya dito, ang ginamit dito ay circular ring. So, kaparas po siya ng case nung ating example number. Okay, so ang ating magiging region ay ito. Okay. Ngayon, anong rules doon? Dapat kung gagawa ka ng rectangular elements, dapat naka-perpendicular sa axis of revolution. Okay, kung ito yung ating vertical, dapat yung ating rectangular elements ay naka-horizontal. Ito po yung ating magiging rectangular elements. Okay, so ito yung ating DH. Okay. So dito, kung nakita po, yung DH po natin ay yung length along Y. So Y po yan, ang DH po natin ay dy. Okay. Bakit nga dy? Baka what is yung dy? Ito po yan. Tinakan nga ng ano. Di po ba yung ito po ay setting y sub 2. Ito yung y sub 1. Then yung ating magiging dh, therefore ay equals sa y sub 2 minus y sub 1. Therefore, ang list po natin ay in terms of dy. Okay, kasi siya ay, ang length po niyan ay nasa y. Okay, so ito yung magiging dy. Yung ating dh ay dy. Okay, ngayon, yung ating pong magiging r dito na malaki ay ito po yan. Mula dito hanggang doon. Ito po yung r natin. And yung maliit naman ay ito. So yan. Okay.
muna natin yung value ng R na malaki. Yung R po natin ng malaki, okay, drag muna tayo. Yung draw version ko na bago. Okay. Kukunin ko na yung L yung region na ito. Region lang. Kahit ilang rectangular elements ang gawin nyo, okay. May napansin nyo sa value ng R na malaki? Nabago ba? Kaya nito, ang R dito ay, yung R na malaki ganun din. Dito, ang R dito, sa pangalawang ano ay R din. So, yung R natin, ang malaki, yung ano ba to? Outer radius. Ay, ito yung ating axis of revolution na. Yan. So, yung ating R ay constant, hindi nababago. Okay. So, ano ba yung length na to? Mula dito hanggang dito, ang sukat po natin ay given na po yan. Yan ay equal saan? Ito po yung x equals to 2. So, mula 0, yung 0, ito yung 2. So, therefore, ang R po natin ay equal sa 2. Okay? So, yun po. Ang R naman natin na maliit, ito naman yun. So, dito, kung titignan na po ninyo, yung R natin, at ilang beses ang gumawa ng R ng rectangular elements, ito pong R na to ay tatama dito sa parabola na to. Okay? Which is, therefore, okay, ibig sabihin pala, pwede natin magamit yung equation para doon. So, ito yung ating R na maliit. Okay? Ano ba yan? Let's say R natin ay R and ito ay anong value nun? At ito yung ating 1. Okay. So, ang R natin ay equal saan? Let's say from 0 to, from this point, hanggang dito, gawin natin siyang x sub 1. Okay? So, x sub 1. At yung x sub 1 na po yun na yun ay yung ito. Okay. Yung line. Kasi lahat ng x natin ay yung ating R na to ay tatama, yung R na maliit ay pag kumakain ng ilang rectangular elements, tatama siya sa parabola na to. Equation ng parabola. So, therefore natin is R is equals to x sub 1. Wherein ang x sub 1 natin ay ito. Okay? Y is equals to x squared. Kaso dapat siya ay square root. Dito natin ng square root. So, therefore, ang x natin ay equal sa square root of y. Okay? Therefore, ang R po natin, therefore, ay equal sa square root of y. Okay? So, but ang R natin ay kinuha ko in terms of y. Kasi po, yung ating pong dh ay naka-dy. Okay, therefore, ang volume po natin ay equal sa pi, ito ay dc, r squared, dh, equals to a. So, ang problema, wala pa tayong d, wala pa tayong c. Okay, kunin muna natin, balikan natin yan. So, kunin natin ito, at saka ito. Ito yung point of intersection. So, as you can see dito, ang ating magiging value ng x ay 2. Ito na yun, oh. Ito na yun. So, by using the formula,
Okay? So, ang kailangan ko ay equation ng line na to. At saka, ito, parabola. Okay? Equation 1, let's say x equals to 2. Equation 2, y is equals to x squared. Okay. So, dito, gagamitin ko ng substitution method. Okay? So, dito ay kumuha natin. Therefore, isa sa point of intersection. So, substitute po natin dito. Sa equation 2, y is equals to, ang x po natin, by using equation 2, so y is equals to x squared. And alam natin, by using equation 1, okay, alam natin na si x is equals to 2. Then, isa-substitute natin siya dito. So, y is equals to 2 squared. Therefore, y is equals to 4. Okay, so sabihin, when x equals to 2, ang y natin ay 4. Okay, nakuha na natin ang isang point of intersection. Therefore, ang isang point of intersection ay isa lang ha, is okay, 2 and 4. Ito yung x, ito yung y. Kailangan natin ay y, so kailangan natin ay 4 kasi kukunin natin yung yung pinakataas. Okay, pinakataas ng ating ng ating region. Dito. Okay, wherein ang y natin dito ay equals to 4. Dito pangitan na ng isang point of intersection nila sa origin. Diba? Pangitan naman. Okay. Asan yun? So, ibig sabihin, huwag natin gamitin ito kasi gamitin natin dito. Okay, so dito, kung titingnan nyo po dito, yung x natin ay 0. So, when x is 0, by using the other equation, ano yun? Then y equals to x squared. Okay, y is equals to 0 squared. Y is equals to 0. So, ito ay, itong point na to, yung isa pong point of intersection na to ay 0 and 0. Okay, so, point of intersection, ay 0 and 0. Okay, so itong dalawang to. Okay, ang kailangan natin ay yung y lamang kasi kukunin natin yung limit. Okay, therefore, yung d natin, okay, yung d natin, yung pinakataas ng region ay itong 4. Ito. So, yung d natin ay equals to 4. Dito, yung pinakababa ng ating region, ito, which is, yung y natin dito ay ang c natin ay 0. So, ibig sabihin ito ay magiging pi integral of 4, 0. Yung r natin na malaki ay saan ang r na malaki? Ito. Ay 2 squared minus ang r natin maliit. Ito. Square of y squared. And ang dh po natin ay dy. Okay, equals pi 4, 0. Simplify mo na natin, magiging 4 to minus y dy. Okay, equals pi, ito magiging 4y minus y squared over 2. Then, ay 4 to 0. Equals pi 4 times 4 minus 4 squared over 2 minus 0 times y at
4 times 0 minus 0 squared over 2. Ito ay 0 na. Ito ay 0 na. So, ang equation natin magiging equals pi. Magiging 16. 4 squared is 60 divided by 2 ay 8. So, magiging 8 pi. Sagot natin. Cubic unit. So, yan. Teka, mali yata ako. Yung mali ako, ito ay mali. Tama pala. Okay, tama. So, yan. Okay. So, yun ang ating sagot.